Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah subhanahu wa ta'ala maghihintay muna tayo mga ilang saglit para makaipon ng mga viewers upang maumpisa natin ang translation ng khutbah sa Masjid Nabawi o sa Masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang translation na to mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay isang buod lamang o kaya summarization sa nakutbah ng imam natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala tayo mag-umpisa na. Lahat ng puri at pasalamat ay nauko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at naway ang gabay at pagpapala at pugay ay mapa sa kanyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din sa kanyang mga pamilya, kasamahan at lahat ng taong tumahak sa kanyang matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang ating propeta at pinakadakilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay binigay sa atin na dapat bilang isang Muslim sa nasyon ng propeta, sa nasyon ng Propeta Muhammad, ay dapat tayo maging grateful o kaya pasalamat tayo dahil ang binigay sa atin ang pinakamainam na propeta. Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinadala dito sa atin upang tayo ay gabayan, iparating ang mga utos sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at upang ang kanyang mga ummah, mga nasyon ay magabayan. Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya pinapahirapan ang kanyang mga nasyon. Hindi niya pinapahirapan ang kanyang mga nasyon. Sinabi pa nga na sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamalapit sa kalhugan, na kapag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namili ng dalawang bagay, ay kinukuha niya ang pinakamadali nito at iniiwan niya yung mahirap. Kaya naman ang Islam ay ang relihiyon na madali at hindi pinapahirapan ang mga tao na ito. So gayon din mga kapatid, sinabi ng nagkhutbah ay Assalamualaikum. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinaliwanag sa atin yung mga dapat nating gawin. At tinutuwid tayo sa mga bagay-bagay na dapat nating ituwid upang hindi tayo maligaw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At katulad na lang ito, binanggit dito ang mga bagay na kinakatakutan ng Allah at kinakatakutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung ang bagay na ang ar-riya o yung mga syirkul asgar. Ang riya po ay kabilang sa syirkul asgar, yung maliit na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Tagalog, sa kahulugan ng Tagalog, ay mas kinakatakutan niya yung maliit na pagtatambal o kaya yung syirkul asgar kaysa kay Dajjal. Yung si Dajjal ay yun yung darating sa huling panahon na magliligaw o magkakaroon ng fitna at ililigaw ang mga tao.
So mas kinakakatakutan yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Syirkul Asgar. At binanggit niya dito ang riya. Ang riya ay ang pagpapakita sa tao ng mabuting gawain. Halimbawa, kapag nagsasala ay pinapaganda niya ito hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ay ipinapakita niya ito na nagsasala siya, nag-aayuno siya, o kaya gumagawa siya ng kabutihan, hindi para kay Allah, pinapakita niya lamang ito para puriin siya ng mga tao. So yun po ang Syirkul Asgar, na kasama doon ang riya. So ito pong riya ay kinakatakutan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sa kanyang nasyon. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan natin, kung gagawa tayo ng mabubuting gawain, mga ibadah, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan natin ay ayusin ang ating intensyon. At ito ay ibigay lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi tayo mapunta sa riya. At lahat ng gawaing riya ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ito magkakaroon na wala tayong reward na makuha dito pag ginawa ang bagay na ito, ang riya. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga Syirkul Asgar ay isa sa mga bagay, kagaya ng sinabi natin, isa sa mga bagay na kinakatakutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Hindi ito agad-agad na nakikita ng isang tao. Hindi niya alam na ang Syirkul Asgar ay nagawa na pala niya. Sinabi ng mga ulama na ang Syirkul Asgar ay para daw itong mga tinik na maliliit, no? Mga tinik na maliliit na hindi napapansin. So tapos ang Syirkul Akbar naman ay isa itong bagay na malaki. So ano yung mga halimbawa nito? Ang Syirkul Akbar ay ang bagay na pag ginawa ng isang tao ay maaari siyang mapalabas sa Islam. Pero ang Syirkul Asgar ay hindi. So kapag yung tao mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay gumawa ng isang Syirkul Asgar, o kaya rumami ang kanyang paggawa ng Syirkul Asgar, ay parang nalagyan niya ng dat, o kaya tuldok yung puso niyang puti, no? So bawat gawa ng isang tao ng Syirkul Asgar ay nilalagyan niya ng tuldok yung kanyang puso ng kulay itim. So halimbawa, yung puso natin ay puting-puti, bilog, no? Then pag itong tao na to ay lagi siyang gumagawa ng mga Syirkul Asgar, ay nagkakaroon ng itim sa kanyang puso hanggang ito ay mabalutan ng purong itim. At doon na maliligaw ang isang taong mananampalataya. So kaya naman kinakatakutan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nga ang mga Syirkul Asgar ay hindi kagad-agad natin nalalaman, o kaya hindi agad natin namalayan na nagawa na pala ng tao. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inantulad niya ang gawaing riya, ang pagpapakitang tao. So itong mga bagay na to, ang riya kasi mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ito yung gusto ng ating sarili, yung papakitang tao, yung nagpapasikat. Ito yung gusto ng ating sarili katawan mismo. Gusto ng katawan natin mismo, yung riya. Bagkus man, kailangan natin, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang katawan natin ay nag-uutos ng masama. No? Ang katawan natin, yung sarili natin ay nag-uutos ng masama. Kaya dapat bilang isang Muslim, dapat isang mananampalatayang Muslim, ay kailangan nating itong iwasan at ilabanan, o kaya magsabar tayo. At ang isa sa pinakamainam na pamaraan upang hindi tayo mapatungo sa pagririya ay ang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pag-iiklas o pagiging muklis.
yung intention natin ay dapat lamang para sa Allah lamang subhanahu wa ta'ala at upang malabanan natin ang pagpakitang tao. Kasi kahit anong gawin natin pakitang tao, sa araw ng paghukom ay hindi naman natin ito mapapakinabangan. Kasi mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang ating kakampi. Ang ating kakampi ay ang ating mga gawaing mabubuti. So wala yung mga pinapakitaan natin ng kagandahan, no, yung nagririya, ay hindi yan sila makakatulong sa atin sa araw ng paghuhukom. Because ang makakatulong lang sa atin sa araw ng paghuhukom yung ating mga mabuting gawain at ang Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binabalaan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng gumawa ng riya o kaya ng mga syirkul asgar, kasi ito ang pinakakatakutan niya sa kanyang mga nasyon, sa kanyang umma ang syirkul asgar. So, ganun din, nabanggit dito sa khutbah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gumagawa ng mga bagay para sa kanyang umma na isang madali, no? Kasi ang relihiyon natin ay madali at hindi pinapahirapan ang mananampalataya. Nung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumipad, no, pumunta sa yung pagpunta niya, pag-angat niya sa langit para obligahin ang sala, no? Ang unang sabi ng Allah subhanahu sa kanya, ang obliga sa kanya ang sala sa isang araw ay nasa 50 times. So 50 times ang sala ng isang araw nung unang inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa nasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nung pababa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasalubong niya ang isang propeta at sinabi ng isang propeta na iyaon na hindi kaya ng nasyon mo ang magsala ng 50 times sa isang araw lamang. So kaya pinabalik ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala at humingi ng babaan ang sala hanggang sa umabot sa 5 beses na lamang. Kaya doon natin makikita na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi tayo inutos sa mga hindi tayo inutusan ng mga bagay na nakakahirap sa atin. Kasi sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kunin niyo mga bagay na inutos ko sa inyo hanggang sa makakaya niyo. No? So kung ano ang makakaya natin, yun lang ang ating gagawin. So kung hindi natin kaya yung isang bagay na pinag-utos sa atin, ay hindi tayo makasalanan, hindi tayo magkakasala. No? Kasi nga hindi natin kaya. Kung ano yung makakaya natin, yun lang yung kukunin natin. No, naintindihan mo ba natin? So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay pa. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasala siya after asar sa kanyang kwarto. So hindi ito ginawang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi baka magkaroon ng problema sa hinaharap o kaya magkakaroon ng problema upang hindi mabigatan din ang kanyang nasyon. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inutusan tayo na kung gagawa tayo ng mga bagay na mabuti o kaya inutos sa atin ay kunin yun kung hanggang sa makakaya natin. Pero yung mga bagay na hinaram ng propeta, pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kailangan nating iwan. Kasi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mas madaling mag-iwan kaysa gumawa. Kasi ang paggawa ng isang bagay ay kailangan ng effort, no? Kailangan ka mapagod, kailangan mong pagbutihan, pero yung pag-iwan ng isang bagay ay wala kang gagawin diyan, kundi iwan mo lang. Tamam, iwan mo lang siya
iwan mo lang yung bagay na yun at hindi ka mapapagod. Pero yung paggawa ng isang bagay ay nakakapagod. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, na kunin nyo yung mga inutos ko sa inyo hanggang sa saan yung mga kaya nyo. So, yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun yung mga bagay na nabanggit sa khutbah sa Masjid Nabawi. At inshallah subhanahu wa ta'ala, naway may mapulot tayong kaalaman dito. At naway gabayan tayo lagi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating relihiyon, sa ating din, pang-araw-araw. At naway palagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa mga bagay-bagay ngayon na kumakalat, lalo na sa mga sakit. Naway gabayan tayo ng Allah at naway palagaan tayo. At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung may nasabi man akong mali, ay tunay na ito ay mula sa akin at sa bulong ng syaitan. At kung may nasabi akong tama, tunay na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at gabay niya upang maparating sa inyo. Naway mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating kalimutan na magsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi sa bawat isang salawat natin ay nagta-times ito ng hanggang sa 10. So hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat po sa lahat ng nakinig sa konting lecture natin about sa translation ng khutbah. Nawa inshallah subhanahu wa ta'ala na maipasa buhay natin to itong mga nagawa natin at iwasan natin yung mga nabanggit natin, katulad na nga ang pinakamatindi yung ang riya, ang pagkikitang tao sa mga madla. So hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.